Nag-away kami ng aking hipak, at sinampal akong biyenan ko hanggang sa namula ang aking mata. Nang makita itong asawa ko, agad niyang pinalayas ang kanyang ina at kapatid. Matapos silang tumira at umasa sa amin, nakuha pa nilang maging bastos. Pareho silang pinalayas. Ako si Marichel, 30 taong gulang. Madalas sabihin ngam gataw na ang swerte ng isang babae ay nakadepende sa kanyang mapapangasawa. Ngunit para sa akin, ang tagumpay ng isang babae ay nasa kanyang madesisyon. At ako, sa isang sandaling kahinaan sa aking buhay, ay gumawang isang maling desisyon na munti nang sumira sa akin. Ang pagkakamaling iyon ay tinatawag na pagpapahalaga sa pamilya. Noong araw na inuwi ko si Junjun mula sa ospital, ang aming maliit na bahay na nabili namin ng asawa kong si Ramon sa pamamagitan ng pag-ipon at pangungutang ay napuno ng amoy ng gatas, lampin, at ang matamis na amoy ng bagong kaligayahan. Si Ramon ay medyo asiwa pa sa pahawak sa bata na parang may hawak na bomba, ngunit ang kanyang magkamata ay nakniningning sa tuwa. Tumingin ako sa kanya, sa aming anak, at inakala kong nasa akin na ang buong mundo. Ngunit ang mundo ko ay masyadong maliit, at ang realidad ay masyadong malupit. Ako, na maagang naulila sa ina, ay laging nangungulila sa init ng isang buong pamilya. Ang pagnanais na iyon ang naging kahinaan ko. Pagkatapos manganak, halos maubos ang lakas ko, hindi ko maiwan ang trabaho, at ang bata ay iyakin gabi-gabi. Mag-isa akong nakikipagbuno sa 4 na sulong bahay. Tamang-tama naman, tumawag ang ina ni Ramon, si Aling Gloria, mula sa probinsya. Kakaaway lang daw niya sa kapitbahay dahil sa maliit na isyu sa lupa. Ang kapatid ni Ramon na si Teresa, na 23 anyos na ay wala pa ring matatinong trabaho at maghapon lang nakadukdok sa cellphone. Tumawag siya kay Ramon, umiyak at nagrereklamo na malungkot sa probinsya, at hindi raw siya makatulog sa pangungulila sa kanyang apo. Pagkatapos, ay namungkahi siya na baka pwedeng lumuwas sila ni Teresa sa Maynila at tumira sa amin ng ilang panahon para maalagaan niya ang apo at makahanap naman ng trabaho si Teresa, pabor sa lahat. Tumingin sa akin si Ramon, nag-alangan. Siya ay isang mabuting lalaki, mabait, ngunit parang isang tuwid na puno na tumubos sa baluktot na lupa. Alam niya kung anong klaseng tao ang kanyang ina at kapatid. Nag-alangan siyang sinabi sa akin, huwag na lang kaya, mahal. Mag-hire na lang tayong katulong na per oras. Kung pupunta dito si Nanay at Teresa, baka mas mahirapan ka pa. Sana noong oras na iyon ay nakinig ako sa kanya. Sana ay may sapat akong katinuan para iwaksi ang pangarap na masayang pamilya na binuo ko sa aking isipan. Ngunit hindi. Sa aking kapaguran bilang bagong ina at sa kainosentehan ng isang manugang na gustong pasayahin ang pamilya nga asawa, tumango ako. Naisip ko na simple lang ang lahat, walang papantay sa pag-aalagang lola sa kanyang apo. Panatag na ang loob ko. Makakatipid pa kami. Kasama ang hipag. May makakausap ako. At mas masaya kapag maraming tao sa bahay. Oh, nakakatawa ang kaisipang iyon ngayon. Para itong pagbubukas ng pinto para papasukin ang isang gutom na tigre at pag-aakala na damo lang ang kakainin nito. Isa itong patibong. At ako ay tangang pumasok dito, noong araw na dumating sina Aling Gloria at Teresa. Dala nila ang 2 malalaking maleta at mga ngiting paimbabaw. Niyakap ni Aling Gloria si Junjun. At panay ang sabi nga, ay, Diyos ko, ang apo ko nandito na. Kamuhang-kamuhang tatay niya. Si Teresa naman ay paikot-ikot sa bahay, panay ang puri. Ang ganda ng bahay niyo kuya, ate, ang sarap tumira dito. Nang makita ni Ramon ang ex ng iyon, parang nakahinga siya ang maluwag. Siguro naisip niya na masyado lang siyang nag-alala. Ako lang, sa isang saglit, ang nakaramdam na may mali. Ang paraan ng pahawa ni Aling Gloria sa apo habang ang mamata niya ay umikot sa buong bahay, tinatantiya ang bawat kagamitan. Ang para ng pagpuri ni Teresa sa bahay habang naglalabas ng cellphone para mag-selfie at i-post sa social media. Hindi ito tulad ng tuwa ng pamilya, kundi tulad ng kasiyahan ng taong nakasakop ng bagong teritoryo. Ang maunang araw,
ay lumipas sa isang pilit na kapayapaan. Tumutulong din si Aling Gloria sa kusina, ngunit ang niluluto niya ay puro paborito lang ni Teresa. Gusto rin niyang kargahin ang apo ngunit 5 minuto lang kapag mabango at malinis ang bata. Kapag umiyak na ito para dumede o dumumi, agad niyang iaabot sa akin sabay-sabing, "Oh, hinahanap na naman ang nanay niya." Si Teresa naman ay totoong bisita. Pagkakain, iwan lang ang pinakainan. Ang mahinubad na damit ay itatamba sa isang sulok. Itinuring niya ang presensya ko bilang isang katulong. Inaasahan niyang ako ang maglilikpit, ako ang magsisilbi. Ang bahay ko, mula sa isang tahimik na pugat ng bagong mag-asawa at iyak ng sanggol, ay biglang naging masikip. Nasakop itong nga banyagang ingay. Ang malakas na TV ni Aling Gloria, ang tuktok mula sa cellphone ni Teresa, ang kanilang kwentuhan, pagtatalo, at tawanan sa isang lengguwahe na hindi ko masayan. Sila ay may sariling mundo at ako, sa sarili kong bahay, ay naging tagalabas. Sa gabi, kapag tulo na ang bata, humihiga ako sa tabi ni Ramon at napapabuntong hininga. Yayakapin niya ako at ibubulong. "Nahihirapan ka ba masyado?" Umiiling lang ako, ayaw ko siyang ilagay sa alanganin, ngunit sa loob ko, isang pakiramdam ng kaba ang lumalaki, parang may tim na ulap bago ang bagyo. Hindi ko alam na ang imbitasyong inakala kong mainit na pagmamahal ng pamilya ay isa palang one-way ticket patungo sa impyerno. Ang perpektong balat kayo ng pagkakasundo ay manipis na parang hamog, at mas mabilis itong nabasak kaysa sa inaakala ko. Nabasak ito mula sa mga pinakamaliliit na bagay, kasing liit ng hiblang ng buho, ngunit sapat para puwingin ang mata ko at saktan ang puso ko. Ang unang lamat ay nakmula sa paraan ng pag-alaga ko sa sarili kong anak. Para kay Aling Gloria, lahat ng kaalamang medikal na nabasa ko sa libro at payo ng doktor ay walang kwenta. Isang umaga, medyo malamig ang simoy ng hangin sa Maynila dahil tag-ulan. Katatapos ko lang paliguan si Junjun at maingat kong sinuotan ng long sleeve na onesie at pinatungan ng manipis na jacket. Paglabas ni Aling Gloria sa kwarto at nakita ang apo, agad siyang sumimangot at mapanghusgang nagsabi, "Ay sus Mariosep, bakit ganyan kanipis ang suot ng bata? Iba ang bata sa matanda. Kailangan balutin ng makapal para hindi uminit ang ulo at magkasakit." Mahinahon akong nagpaliwanag, "Nay, sabi pong doktor huwag masyadong balutin ang bata. Mas mataas po ang temperatura nila kaysa sa matatanda. Kapag sobrang init, pagpapawisan sila at kapag natuyo ang pawis, mas madali silang magkapulmonya." Hindi siya umimik pero tinitigan niya akong masama. Tingin na matalas pa sa kutsilyo. Ang tingin na iyon ay may malinaw na mensahe. Nagmamagaling ang baguhan. Tahimik siyang pumasok sa kwarto at paglabas ay may dalang makapal na kumot. Walang sabi-sabing itinaklop niya ito sa buong katawan ng bata na nasa kuna. Agad ko siyang pinigilan. "Nay, huwag po. Baka hindi makahinga ang bata." Nagalit siya at nilakasan ang boses para marinig ng buong bahay. "Ano bang alam mo? Nung araw, pinalaki ko si Ramon kahit maginaw sa probinsya, binabalot ko siya ng 3 o 4 na lampin, 2 sweater, wala namang nangyari sa kanya, lumaki pa rin siya. O baka naman nang hihinayang ka sa bagong kumot kaya ayaw mong ipagamit sa apo ko?" Ang baluktot na katwiran niya ay nagpatigil sa akin. Magaling niyang nailiko ang usapin mula sa paalagang bata patungo sa pagiging madamot ko sa kanyang apo. Narinig ni Ramon ang ingay at lumabas mula sa kanyang maliit na opisina. Tumingin siya sa akin, tapos sa ina niya. Bakas ang pag-alangan sa mukha. Sa huli mahina lang siyang nagsabi, "Nay, sarado naman ang bahay natin, hindi naman maginaw. Hayaan niyo na lang si Marichel mag-alaga kay Junjun. Marami siyang nababasang libro kaya alam niya ang ginagawa niya." Ang sinabi ni Ramon ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy. Biglang humarap si Aling Gloria sa anak niya, punong hinanakit ang boses. "Ah ganon, ngayon nakakampihan na kayong mag-asawa at wala nang halaga ang sinasabi ngang matandang ina niyo. Sige, hindi na ako magsasalita. Tingnan natin kung gaano siya kagaling mag-alagang anak." Pagkasabi noon, padabok siyang pumasok sa kwarto at ibinalibag ang pinto.
Dahilan para magising si Junjun at umiyak ng malakas. Samantala, si Teresa, ang magaling kong hipag, ay nakadikit pa rin ang mata sa cellphone, nag-scroll sa TikTok, nakasuot ng earphones, at walang pakialam sa mundo. Ang pananatili niya sa bahay na ito ay mas masahol pa sa anino. Ang anino kahit papaano ay tahimik, samantalang siya ay nagdadala lang kalat at perwisyo. Ang maruming damit ay nakakalat kung saan-saan. Hindi naglilikpit ng pinakainan. Hindi nagpa-flush ng inidoro pagkatapos gumamit. Minsan ko siyang pinarunggitan. Ngumuso lang siya at sinabing, "Ay, nakalimutan ko. Maya-maya lilikpitin ko." At ang maya-maya niya ay umaabot ng maghapon hanggang sa hindi na ako makatiis. At ako na ang maglilikpit. Ang malamat ay patuloy na dumarami araw-araw. Mula sa pagtimplang gatas ng bata, na sinasabi niyang masyadong matabang at walang sustansya, hanggang sa pagpapatuktok ko ng classical music para sa bata, na sinasabi niyang ikababaliweng ang bata paglaki. Lahat ng kilos ko ay nasa ilalim ng mikroskopyo ng kanyang panghuhusga. At ang mapanghusga ay laging nakakahanap ng mali para punahin. Ang bahay ay nagsimulang mahati sa dalawang kampo. Sa isang panig ay sina Aling Gloria at Teresa. Lagi silang nagbubulungan, tinitiknan ako ngang may pagdududa. Sa kabilang panig ay ako, nag-iisa sa laban na walang katapusan. Si Ramon ay naipit sa gitna. Sinusubukan niyang maging tulay. Ngunit ang tulay na iyon ay masyadong mahina para kayanin ang bigat ng lumalalang hidwaan. Napagtanto ko na hindi sila pumunta rito para tulungan ako. Pumunta sila para igiit ang kanilang kapangyarihan. Gustong patunayan ni Aling Gloria na kahit bahay ito ngang anak niya, siya pa rin ang reyna. Si Teresa naman ay narito para tamasahin ang buhay prinsesa na hindi kailanman kailangang kumilos sa anumang gawain. At ako ang natural na naging taga-silbi ng magina. Ang sama ng loob na naipon sa akin ay parang dam na pilit na pinipigilan ng rumaragasang baha. Alam kong balang araw ay bibigay din ito. At ang araw na iyon ay darating kasama ang isang perpektong dahilan para tuluyang mahulog ang kanilang mga maskara. Ang perpektong dahilan na iyon ay nasa anyo ng isang breast pump. Iyon ay isang mahal na kagamitan na pinag-isipan ko pang mabuti bago bilhin. Ito ang bumubuhay kay Junjun. At tagapagligtas ko sa mga araw na barado ang daluyan ng gatas at masakit na masakit. Lagi ko itong iniingatan na parang kayamanan. Noong araw na iyon, kailangan kong umalis saglit para asikasuhin ang ilang papel sa dati kong kumpanya. Bago umalis, nakpam na akong isang boteng gatas at inilagay sa ref. Mahigpit kong binilinan si Teresa, pakitingnan muna si Junjun ha. Kapag nagutom ang bata, kunin mo yung boteng gatas sa ref at ibabat sa mainit na tubig bago ipakain sa kanya. Tandaan mo, ibabat lang sa mainit na tubig. Huwag pakuluan. Sumagot si Teresa ng malakas na oo, habang hindi inaalis ang mata sa cellphone. Tiningnan ko ang kanyang walang pakialam na ayos, medyo hindi mapalagay ang loop ko, ngunit hindi pwedeng ipagpaliban ang trabaho. Mga isang oras lang naman akong mawawala. Ngunit pag-uwi ko, ang eksena sa harap ko ay nagpatigil sa akin. Si Junjun ay umiyak ng malakas sa kuna, habang si Teresa ay nakaupo pa rin sa dating pwesto, nagsa-cellphone, at bumubulong. Tumahan ka na nga. Iyak ka ng iyak diyan. Ang boteng gatas na inihanda ko ay nasa ref pa rin. Pero ang pinakamasaklap ay ang aking breast pump. Nakatambad ito sa mesa at ang isang bahagi ng panghitit ay basak-basak. Kumulo ang dugo ko. Ang dugo ko, tumakbo ako sa aking anak. Pinatahan siya at hinarap si Teresa, pilit na nagpapakuminahon. Teresa, bakit basak ang breast pump ko? Nagulat si Teresa, mabilis na itinago ang cellphone at nautal na sumagot, "Hay, hindi ko alam, nakita ko na lang kanina na nahulog sa sahig." Nahulog sa sahig? Ulit ko, lumalamig ang boses ko. Iniwan ko yan ng maayos sa mesa. Paanong mahuhulog yan ng kusa?
Aba malay ko. Baka kusangang nahulog. O baka naman pag-alis mo sira na yan. Nagsimula na siyang mga uwiran ng baluktot, ang mga mata niya ay umikot, palatandaan ng taong nagsisinungaling. Tamang-tama naman, lumabas si Aling Gloria mula sa kusina, may dalang platito ng butong pakwan, habang nakatrak ng buto, ay nagsalita sa mapagmataas na tono, ano bang pinakakaguldohan niyo diyan? Ah, yang makina ba? Kanina, nakuryus lang si Teresa. Hinawakan niya saglit. Abai malay ba naming napakadaling masira niyan? Pagkahawak pa lang ay dumulas na at nahulog. Isang makina lang naman yan. Bakit kailangan mong imbestigahan ang kapatid mo na parang kriminal? Ah, ganon pala. Nakita pala niya ang lahat. At kinampihan niya ang anak niya kahit nakita niyang sinira nito ang gamit ko. Ang maskarangang pagiging mabait na ina ay tuluyan ng nahulog. At lumabas ang isang nakakatakot na kawalan ng hiya. Huminga ako ng malalim. Nararamdaman ang sakit sa dibdib ko. Tinitigan ko ng diretso sa mata si Aling Gloria. Binikas ko ang bawat salita ng malinaw. Nay, hindi lang ito tungkol sa isang makina. Gamit ko ito. Ito ang nagbibigay gatas sa anak ko. Isa pa, napakamahal nito. Kahit papaano sana ay humingi ng tawad si Teresa sa pagsira nito. Hindi yung magdadanyi pa siya at kukonsintihin niyo pang ganyan. Namula ang mukha ni Aling Gloria. Ibinaksa niya ang platito ng butong pakwan sa mesa. Dinuro niya ako sa muka at sumiga. Anong sinasabi mo? Sinasabi mong kinukonsinti ko ang anak ko? Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi ka marunong maingat ng gamit. Iniwan mo kung saan-saan. Tapos kapag nahulog at nabasag, sisisihin mo ang iba. O baka naman nang hihinayang ka sa pera. Gusto mong pagbayarin si Teresa. Ano? Ang pagtatalo ay umabot sa sukdulan. Nang makita ni Teresa na kakampi niya ang ina, nakisali na rin siya. Tama, kung umasta ka parang ginto yang makina mo. Hindi ko naman yan gusto. Bakit ko sisirain? Nakatayo ako sa pagitan ng mag-ina. Pakiramdam ko ay sasabo na ako sa samang loop at hindi makapagsalita. Kahanga-hanga ang lohika nila. Ang nakasira ay walang kasalanan. Ang may kasalanan ay ang babasaging bagay at ang may-ari na hindi marunong mag-ingat. Tamang-tama naman, dumating si Ramon mula sa trabaho. Pagpasok niya, natigilan siya sa sobrang tensyon sa loop ng bahay. Tiningnan niya ang basak na breast pump, ang namumula kong mukha at ng ina niya, at ang nakangusong si Teresa. Nagtanong siya. Anong nangyayari dito? Agad na nakbago ang boses ni Aling Gloria, nakmamakaawa at nangingilit ang luha. Ramon, tingnan mo nga, inaapi ako at ang kapatid mo nga, asawa mo. May sinabi lang akong isang bagay. Sinigawan na niya ako, kung ano-ano na ang sinabi sa akin. Si Teresa, aksidenteng nahulog yung makina. Takot na nga yung bata, tapos dinuduro pa ang asawa mo, pinagbabayad pa. Kawawa naman kaming kapatid mo, anak. Tumingin sa akin si Ramon. Ang nga mata niya ay punong paghihirap at pagod. Ayaw niya sa ugalingang ina at kapatid niya, pero ang utang na loob ay parang mabigat na bato sa balikat niya. Lumapit siya sa akin at bumulong. Tama na yan. Mahal. Sira na yung makina, bibili na lang tayong bago. Huwag mo nang pagsalitaan ng masama si Nanay at Teresa. Nawawala ang kapayapaan sa bahay. Ang sinabi ni Ramon ay parang huling saksa sa puso kong nadurugo na. Kahit ang asawa ko ang tanging inaasahan kong kakampi sa akin, ay piniling ayusin na lang ang gulo para matapos na. Hindi siya mali, gusto lang niya na tahimik na bahay. Ngunit ang katahimikang binuo sa aking pagtitiis at kawalang katarungan, tatagal kaya ito? Hindi na ako nagsalita pa. Tahimik kong binuhat ang anak ko at pumasok sa kwarto, at isinara ang pinto. Hindi ako umiyak, ang luha sa ngayon ay isang karangyaan. Nakaramdam lang ako ng matinding panlalamig. Sa laban na ito, mag-isa lang pala ako. At alam ko na mula sa araw na ito, ang buhay ko sa bahay na ito ay hindi na magiging tahimik. Nanalo sila sa unang round, at hindi sila titigil dun. Pagkatapos ng insidente ng sirang breast pump,
Ang presensya ni na Aling Gloria at Teresa sa bahay namin ay hindi na lang malili na lamat, kundi naging isang ganap na pananakop. Wala na silang pakundangan, wala nang hiya-hiya. Umaasta sila na parang sila ang may-ari ng bahay. At ako ay isa lamang nakikitira. Isang katulong na walang sweldo. Ang personal kong espasyo ay lumiliit araw-araw. Una ay ang sala. Kusa nilang inilipat ang sofa na gustong-gusto naming mag-asawa at idinikit sa pader para magkaroon ng pwesto ang lumang silyang kahoy na ipinapilit ni Aling Gloria na ipahakot kay Ramon mula sa probinsya. Sabi niya, sa upuang iyon lang daw hindi sumasakit ang likod niya. Kaya ang moderno kong sala ay biglang nakaroon ng isang malaking, hindi bagay na silya, na naging teritoryo niya. Gabi-gabi, nakaupo siya doon, nakataas ang paa. Nanonood ng mga dramang teleserye na sobrang lakas ng volume, walang pakialam kung kailangan kong katahimikan para mapatulog ang bata. Sumunod ay ang kusina. Lahat ng mayos kong inilagay sa ref ay nagulo. Bumili silang kung ano-anong pagkain at inumin nila ni Teresa, at pinuno ang ref. Wala nang pwesto para sa pagkain ni Junjun. Ang ngaboteng patis at toyo na hindi ko pa ubos ay itinapon para palitan ng brand na gusto niya. Sabi niya, yung patis na yon lang daw ang tama ang lasa. Ang pagkain ng pamilya ay naging pasakit din, nagluluto lang siya ng mga paborito ni Teresa. Puro prito at mamantika. Nang sabihin kong kailangan kong kumain ng masusustansya at may sabaw para sa gatas, binalewala niya ako. Kailangan mong kumain ng marami para lumakas ka. Kung puro kapag iwas, saan ka kukuhang lakas para mag-alaga ng bata? Ngunit ang sukdulang ng pananakop ay ang kwarto naming mag-asawa. Ang kwartong iyon ay dating sarili naming mundo, kung saan kami nagbabahaging saya at lungkot. Ngayon, para na itong palengke. Ang pintong kwarto ay hindi pwedeng isara. Pwedeng pumasok si Aling Gloria anumang oras nang hindi kumakatok, sa dahilan na tinitiknan daw niya ang apo. Minsan, nagpapasuso ako, bigla na lang siyang bubukas ng pinto kaya nagugulat ako at mabilis na nagtatakip ng damit. Titiknan niya ako ng may panghahamak. At ngunguso, ano bang tinatakpan mo diyan na parang may tinatago ka? Nanganak ka na, ano pa bang ikinahihiya mo? Mas malala pa si Teresa. Basta na lang niya ginagamit ang banyo sa loob ng kwarto namin kahit may common bathroom naman sa labas. Sabi niya barado daw ang banyo sa labas. Pero alam kong tinatamat lang siyang maglakad at mas gusto niyang gamitin ang nagamit ko. Ang mahal kong shampoo, sabon, at facial wash ay mabilis maubos. Minsan, nahuli ko pa siyang suot ang bago kong damit papuntang gimik. Nang tanungin ko siya, itinanggi niya. Hindi damit ko to no. Baka namalikmata ka lang. Nang ipakita ko ang resibo bilang ebidensya, padabog niyang hinubat at ibinato sa mukha ko. Ano ba? Ang arte mo naman. Isang damit lang naman, ipinagkakait mo pa. Makapatid naman tayo, anong masama kong mahiraman? Pakiramdam ko ay nasasakal ako. Ang bahay na pinagbuhusan kong panahon para pagandahin ay naging banyaga sa akin. Bawat sulok ay may bakas nila, amoy nila, ingay nila. Nawalan akong pribadong espasyo. Nawalan akong karapatang magdesisyon sa mga maliliit na bagay sa sarili kong bahay. Pag-uwi ko galing trabaho, ayoko nang pumasok ng bahay. Hindi na ito tahanan kundi isang kulungan. Kulungan kasama ang 2 taong malulupit at makasarili. Nakikita ni Ramon ang lahat ngunit wala siyang magawa. Sa tuwing nagrereklamo ako, bumubuntong hininga lang siya. Magtiis ka na lang muna saglit, mahal. Matanda na si nanay, mahirap nang baguhin ang ugali. Si Teresa naman, bata pa, pagpasensyahan mo na lang para tahimik ang bahay. Tahimik? Mapait akong napangiti. Matatawag mo bang tahimik kung ang asawa mo ay ginagawang katulong sa sarili niyang bahay? Kung wala man lang akong sariling lugar para huminga? Hindi ito pagtitiis, Ramon. Ito ay pagkonsinti sa mali. At pinapatay nito ang pagsasama natin. Nanahimik si Ramon. Ang pananahimik niya ay mas masakit pa sa anumang sumbat. Alam kong nahihirapan siya. Pero ang hirap niya ay hindi
Dahilan para tiisin ko ang lahat ng ito. Nagsimula akong matakot. Takot sa pakiramdam ng kawalan ng magawa. Takot sa pag-isa. At takot na balang araw ay hindi ko na makilala ang sarili ko. Unti-unti akong naubos, physical at mental. Sa bawat pagising ko, ang unang tanong sa isip ko ay hindi kung anong kakainin ngayong araw kundi anong gulo na naman ang gagawin nila. Nabubuhay ako sa takot at pag-ingat na parang hayop na nasukol sa pader. Handang lumaban para protektahan ang sarili. Ngunit alam kong may hangganan ang pagtitiis ng tao. At malapit nang maubos ang sa akin. Nang ang pananakop sa espasyo ay umabot na sa sukdulan, lumipat naman sila sa bagong larangan, mas malupit at mas praktikal. Para, ang pinakamatalas na kutsilyo para putulin ang mga relasyon ay nakakatawang madalas na hinahasa sa ngalan ng pamilya. Nagsimula ang lahat kay Teresa. Pagkatapos ng ilang buwang pagtambay at pag-asa sa amin, wala pa rin siyang balak mahanap ng trabaho. Araw-araw siyang nag-internet at nagsimulang pumasok sa ulo niya ang ngaluho, mga damit, bag, mamahaling makeup, wala siyang pera pero mayroon siyang kuya. At dun nagsimulang humingi si Teresa kay Ramon. Noong una, naglalambing, siyang humingi ng 2,000 para daw sa requirements sa pag-apply ng trabaho. Agad namang nagbigay si Ramon. Ngunit walang requirements na nabili. Ang 2,000 ay naging bagong damit at mamahaling milk tea na ipinost niya sa social media. Pangalawang beses, umiyak siyang nagsabi na sira daw ang cellphone niya. Wala siyang magamit para tawagan ng nga-applyan. Lumambot na naman ang puso ni Ramon at kumuha sa ipon para ibili siyang bagong cellphone na halos 10,000 ang halaga. Sa pangatlong pagkakataon, nang humiling si Teresa sa kuya niyang bagong motor para daw madaling makapunta sa mga interview, hindi na ako nakatiis. Noong gabing iyon, sa kwarto, kinausap ko ng masinsinan si Ramon. Mahal, sa tingin ko hindi na natin pwedeng laging pagbigyan si Teresa ganyan. Malaki na siya. Kailangan na niyang maging responsible sa buhay niya. Ang para natin ay hindi pinupulot lang. Dugot pawis natin yan pareho. Kailangan pa nating mag-ipon para kay Junjun. Sumimangot si Ramon. Bakas ang pagkainis. Anong sinasabi mo? Kapatid ko si Teresa. Nahihirapan siya ngayon. Tayo ang kuya at eight niya. Kung hindi natin siya tutulungan, sino ang tutulong? Ilang libo lang naman? Pinakukuwentahan mo pa ang hipag mo. Natigilan ako. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang tonong iyon sa akin. Hindi ako nakukuwenta, Ramon, kundi inaabuso na ni Teresa ang kabaitan mo. Turuan mo siyang mangista, huwag mo siyang bigyan ng ista. Kung lagi mo siyang bibigyan ng pera, hindi siya matututong tumayo sa sarili niyang paa. Aasa na lang siya sayo habang buhay. Lumalakas na ang pagtatalo namin. At siyempre, narinig ni Aling Gloria ang lahat ng dapat marinig. Bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Aling Gloria. Madilim ang mukha. Hindi tumitingin sa akin kundi sa anak niya lang nagsalita. Sabi ko na nga ba, alam kong sasabihin ng asawa mo na nanghinayang siya sa pera para sa kapatid mo. Iba talaga kapag hindi ka dugo. Ang makakapatid, normal lang na magtulungan. Tapos siya, itinuturing ang kapatid mo na parang ibang tao. Nagsimula na naman ang pamilyar na litanya. Kinuwento ang hirap niya sa pagpapalaki sa kanilang magkapatid. Idiniin niya na ang ari-arian ni Ramon ay ari-arian din niya at ng kapatid nito. May responsibilidad siyang suportahan ang ina at tulungan ang kapatid hanggang sa magkaroon ito ngang sariling pamilya. Makinig ka, Ramon. Dinuro niya ang anak niya pero ang matalas na tingin ay nakatuon sa akin. Ang bahay na ito, kahit pera niyong mag-asawa ang ipinambili, ay galing pa rin sa swerteng pamilyang ito. Nasaan ka ngayon kung hindi dahil sa amin? Ang kapatid mo, babae siya, dehado siya, ikaw ang kuya. Dapat mo siyang alagaan. O baka naman nakikinig ka sa asawa mo at balak mo kaming itakwil ng kapatid mo para sumama sa kanya? Nakatayo si Ramon sa pagitan ng
Dalawang babae, namumutla. Naipit siya sa pagitan ngang utang na loob sa ina at responsibilidad sa asawa. Mahusay na ginawang ina niya ang usaping pera bilang isang isyu ngang moralidad. Pipiliin ba niyang maging mabuting anak at kapatid? O pipiliin niyang maging lalaking underdesaya? At sa muli, pinili niya ang desisyong makakasakit sa akin. Humarap siya sa akin. Halos nagmamakaawa ang boses. Tama na, mahal. Huwag na tayong magtalo. Ako na ang bahala dito. Hindi ko hahayaang maghirap kayo ang anak natin, pero hindi ko rin pwedeng pabayaan ang pamilya ko. Pagkasabi noon, lumabas siyang kwarto. Iniwan akong mag-isa na kaharap ang mapagwaging ngiti ng biyenan ko. Tiningnan niya ako. Tingin ng isang nakatataas na naawa sa talunan. Hindi siya nagsalita. Pero nababasa ko sa mga mata niya. Nakita mo na, kahit asawa ka niya, kahit nanganak ka para sa kanya, sa puso niya, ang nanay at kapatid pa rin ang una. Huwag kang umasang mananalo ka sa amin. Noong gabing iyon, habang yakap ko ang anak ko, walang tigil ang pagtulong ng luha ko. Hindi ako umiyak dahil sa pera. Umiyak ako dahil pakiramdam ko ay trinaydor ako. Ang asawa ko, na nangakong bubuong pamilya kasama ako, ay ginagamit ngayon ang mismong pundasyon ang pamilyang iyon para magtayo ang pader sa pagitan namin. Ang pader na iyon ay tinatawag na responsibilidad sa kadugo. At alam ko na ang kutsilyong ito na tinatawag na pamilya ay patuloy na susugat sa aming pagsasama ng mas malalim. Hindi ito titigil hanggang sa mawasak ang lahat. Pagkatapos manalo sa labanan sa pera, lalong lumakas ang loop ni Aling Gloria. Hindi na lang siya nakikialam sa pag-alaga ko sa bata o sa gastusin sa bahay. Nagsimula siya ng mas sopistikado at mas malupit na kampanya. Inaatake ang aking halaga at pagkatao. Ang sandata niya ay mga paghahambing, mga payo na may lason, matamis sa labas pero mapait sa loob. Mayroon siyang paboritong bukang bibig. Ang manugang ng iba. Sila ni, yung manugang ni Aling Nena sa kapitbahay, sabi niya habang naghihimay ng gulay. Pero alam kong parinig sa akin yon. Kapapanganak lang pero ang sexy na agad, tapos marunong pang bumili ng vitamins para sa biyenan, hindi tulad dito sa atin. Ang manugang dito, losyang na, wala pang naibibigay sa biyenan, napapasuso ako nun sa bata. Natigilan ako. Ang masalita niya ay parang karayom na tumutusok sa insecurity ng isang bagong panganak, na nahihiya na nga sa katawan, pagod pa sa pag-aalaga ng bata. Nanahimik ako, pilit na pinipigilan ang buntong hininga. Minsan naman, pagkauwi ko galing trabaho na pagod, nagsisimula na naman siya. Si Jenny, manugang ni Mang Toning sa kanto, manager sa bangko, ang laking sweldo, ang deming na ibibigay sa biyenan. Sabi niya sa asawa niya, mag-focus lang sa karir, siya na ang bahala sa lahat sa bahay. Yan ang tinatawag na babaeng maabilidad sa trabaho, maabilidad din sa bahay. Nakuha ko ang ibig niyang sabihin. Pinaparinggan niya ako na maliit ang sweldo ko at hindi gaanong nakakatulong sa asawa. Sinasabi niyang pabigat ako. Ibinaba ko ang bag ko sa mesa. Pilit na pinapakalma ang boses. Nay, iba-iba naman po ang sitwasyon ng bawat pamilya. Kami po ni Ramon, alam naman namin kung paano pakakasiyahin ang meron kami. Ang sagot ko ay parang pahamon sa kanyang autoridad. Tumaas ang boses niya. Aba, sinasabi ko lang yon para sa ikabubuti mo. Gusto kong buksan ang isip mo. Sumasagot ka pa. Ang swerte mo na nga at pinakasalan ka ni Ramon, hindi ka pa marunong tumanaw ng utang na loob, ang taas pang ang pride mo, ang manakalalasong payo ay nagiging madalas. Kapa nagluluto ako. Kulang daw sa lasa. Hindi kasing sarap magluto ni Grace. Manugang ni Aling Beth. Kapa binibilhan kong bagong damit ang bata, magpaparinig siya na magastos. Hindi marunong magtipid gaya ni Fe, manugang ni Aling Ising. Sa paningin niya, ang buong mundo ay punong nga perpektong manugang. Maliban sa akin, ako ay isang depekto, isang pagkakamali, isang kabiguan para sa kanya. Ang walang katapusang paghahambing ay isang uri ngang mental torture.
Inuubos nito ang tiwala ko sa sarili. Nagtatanim ngang pagdududa sa isip ko. Masyado ba akong mahina? Masama ba akong asawa at ina? Ang matanong na iyon ay umiikot sa isip ko. Lalo na sa gabi kapag mag-isa akong nakaharap sa apat na sulok ng kwarto. Si Teresa, siyempre, hindi nagpapahuli sa pagatong sa apoy. Madalas siyang sumasang-ayon sa ina. Minsan mas matalas pa ang dila. Nakunay. Huwag niyo nang ikumpara, nakakapagod lang. Ang hipak natin, ano bang may pagmamalaki kundi ang pagiging taga-Maynila? Pero ubot naman ng tamat. Minsan hindi ko na natiis. Kinausap ko si Ramon. Sinabi ko sa kanya ang pakiramdam na minamaliit araw-araw. Umasa ako na pagsasabihan niya ang ina para tumigil na ito. Ngunit si Ramon, pagod galing trabaho, ay kumaway lang. Hayaan mo na. Mahal, matanda na si nanay, masalita lang yan pero wala namang masamang ibig sabihin. Huwag mo na lang pansinin. Huwag pansinin? Halos mapasigaw ako. Paano ko hindi papansinin kung araw-araw kong naririnig? Alam mo ba na para itong araw-araw kang hinihiwang blade sa balat? Hindi malalim ang sugat, hindi nakakamatay, pero dumudugo araw-araw at hindi kailanman gumagaling. Nanahimik si Ramon. Hindi niya naiintindihan o ayaw niyang intindihin. Para sa kanya, salita lang iyon ng matanda, pero para sa akin, ito ay hindi nakikitang bala na tumatama diretso sa puso kong sugatan na. Napagtanto ko ang isang mapait na katotohanan. Para magkaroon ng kapayapaan sa pamilya ngang asawa, ang manugang ay hindi lang dapat marunong magluto, maglinis, kumita ngang pera, at manganak. Kailangan din niyang matutong maging bingisam nga parinik, bingisam nga hindi makatarungang paghahambing. Ngunit hindi ako santo. Malinaw pa rin ang pandinig ko at marunong pa ring masaktan. Ang puso ko, alam kong kung hindi ako gagawang ang paraan para lumaban hindi sila titigil, ubos na ang pasensya ko. Nagpasya ako na ang pananahimik ay hindi laging tama. Ang pananahimik ay parang pahuhukay ng sarili mong libingan. Kailangan kong makipag-usap ng masinsinan para makaliwanagan. Hindi ko na kayang mabuhay sa ganitong nakakalasong sitwasyon. Pumili akong isang gabi ng weekend kung kailan nakaupo ang lahat sa sala pagkatapos kumain. Nasa bahay din si Ramon. Naisip ko na kung nandun siya. Hindi makakapag-eskandalo ang ina at kapatid niya. Isang napaka-inosenteng kaisipan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinipili ang mapinakamahinahong salita. Nay, Teresa, may gusto lang po sana akong sabihin. Lumingon silang tatlo sa akin. Gulat ang mga mukha. Pinatay ni Aling Gloria ang TV, ibinaba ni Teresa ang cellphone, nagsimula ako. Nay, alam ko pong pumunta kayo dito ni Teresa para tulungan kaming mag-asawa, para alagaan si Junjun. Nagpapasalamat po ako doon. Pero may ilang bagay po sa pagsasama natin sa bahay na sa tingin ko ay kailangan nating pag-usapan ng maayos para maging comfortable ang lahat. Ipinaliwanag ko ng malinaw ang bawat issue. Ang tungkol sa kawalan ng pribadong espasyo. Ang pangangailangan ni Teresa na maging mas responsible sa buhay niya at tumulong sa gawaing bahay. Ang pangangailangan na maging malinaw at may plano ang gastusin sa pamilya. Sinubukan kong magsalita sa paraang nakakatulong, walang halong paninisi. Pagkatapos kong magsalita, parang tumigil ang oras sa kwarto. At doon nagsimula ang palabas. Ang bida ay si Aling Gloria. Bigla siyang humawak sa dibdib, namimilipit ang mukha, parang nahihirapang huminga. Umiyak siya. Diyos ko po, matanda na ako, lumuwas ako mula probinsya para alagaan ang anak at apo ko. Wala man lang pasasalamat, tapos ngayon sisisihin pa ako at sasermonan ng ganito. Ramon, tingnan mo ang asawa mo, tingnan mo kung paano niya tratuhin ang nanay mo. Tapos nagsimula na siyang umiyak ng malakas. Hindi hikbi kundi totong pag-iinarte. Nakalat ang luha at sipon. Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko lang naman ng mabuti para sa kanila. Ngayon itinuturing niya akong tinik sa lalamunan.
Gusto niya akong palayasin. Kawawa naman ako. Pinalaki ko ang anak ko para lang pagdating ngang araw ay tapak-tapakan ako ngang asawa niya at murahin ang biyenan. Agad namang sumali si Teresa sa eksena. Umiyak din siyang lumapit at yumakap sa ina. Humihikbi ang boses. Nay, huwag na po kayong umiyak. Nasasaktan ako kapag umiyak kayo. Alam ko naman, matagal na tayong ayong hipak ko. Tingin niya sa atin palamunin, pabigat sa kanila ni Kuya. Nay, uwi na lang tayo sa probinsya. Minamaliit tayo dito, bakit pa tayo mananatili para mapahiya? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko inaasahan ang ganitong reaksyon. Ginawa nilang isang paglilitis ang mayos kong pakikipausap, kung saan ako ang akusado sa kasalanang walang utang na loob at pang-aapi sa binan at hipag. Lahat ng katwiran ko ay nawala ng saysay sa harap ng magaling na pag-arte ngang mag-ina. Gayang dati, nahulog na naman si Ramon sa patibong, ng guilt trip at responsibilidad. Natataranta siyang lumapit para patahanin ang ina. Nay, huminahon kayo. Wala namang ibig sabihing masama si Maricel, baka nakakaunawaan lang. Tapos humarap siya sa akin. Ang mangga mata niya ay hindi na nag-alangan kundi puno ngang paninisi. Tingnan mo ang ginawa mo? Kung may problema. Pag-usapan natin ng mahinahon sa akin. Bakit kailangan mong paabutin sa ganito ang nanay at Teresa? Anong ginawa kong mali? Tanong ko pabalik. Nanginginig ang boses sa manglup. Sinabi ko lang naman ang totoo. Gusto ko lang naman na maging maayos ang pagsasama natin sa bahay. Hindi mo ba nakikita na umaarte lang sila nanay at Teresa? Umaarte? Narinig ito ni Aling Gloria at biglang tumigil sa pagiyak. Biglang bumangon at dinuro ako sa muka. Ah, ganon. Ang pagmamahal ko bilang ina sa tingin mo ay pag-arte lang? Sige. Napakabastos mong manugang. Pumasok ka sa kwarto mo ngayon din. Ayaw na kitang makita. Natigilan ako. Tinawag niya akong ikaw. At dinuro. Ang huling balat kayo ay tuluyan nang natanggal. Sa harap ko ay hindi na ang biyenang madaldal lang pero walang masamang ibig sabihin. Kundi isang tunay na diktador. Mabilis akong itinulak ni Ramon papasok sa kwarto. Pumasok ka na. Ako na ang bahala dito. Kumalabok ang pinto. Sa labas, naririnig ko pa rin ang pag-iyak at sumbong ni Aling Gloria, ang pag-alo ni Ramon, at ang pagsang-ayon ni Teresa. Sila ay isang pamilya, at ako ay mananatiling tagalabas habang buhay. Nung gabing iyon, hindi pumasok si Ramon sa kwarto. Natulog siya sa sofa sa sala para damayan ang ina. Nakahiga akong mag-isa sa malamig na kwarto. Yakap ang natutulog kong anak. Hindi na ako umiyak. Manhid na ang puso ko at malamig. Naintindihan ko na sa mga taong mahilig magpa-victim. Walang silbi ang katwiran. Para labanan sila. Hindi pwedeng salita lang. Kailangan ng gawa. At hindi ko nahahayaang tapak-tapakan pa nila ako. Ang palabas na ito ay kailangan ng matapos. Pagkatapos ng gabing iyon ng pag-inarte, isang hindi nakikitang pader, malamig at matibay, ang itinayo sa loop mismo ngang bahay ko. Hindi na nakikipagtalo sa akin sina Aling Gloria at Teresa. Lumipat sila sa isang mas nakakatakot na uri ng digmaan. Cold War. Ang katahimikan ay bumalot sa bawat sulok. Itinuring nila akong hangin. Kapag dumadaan ako sa harap nila, hindi nila ako pinapansin. Kapag nagsasalita ako, walang sumasagot. Kapag umupo ako sa hapag-kainan, agad silang tatayo at dadalhin ang pagkain nila sa kwarto. Wala na ang sabay-sabay na pagkain. Pinalitan ito ngang tahimik at watak-watak na kainan. Ang maluwak na bahay ay biglang naging masikip, nakakasakal dahil sa katahimikang punong-put. Ang paghihiwalay ay hindi lang natapos sa loop ng bahay. Sinimulan din nila ang kampanya para sirain ang pangalan ko sa labas. Tuwing may tumatawa na kamaana mula sa probinsya, magsisimula na si Aling Gloria na makwento, nakakaawang boses, tungkol sa kung paano siya, inaapi ngang manugang niyang taga Maynila. Kawawa naman ako mga kapatid, matanda na ako.
Gusto ko lang naman makasama ang anak at apo ko para masaya. Pero hindi ako itinuturing na tao dito. Nilalait niya akong probinsyana at madumi. Pinakukuwentahan niya ako sa bawat sentimo. Sinususulan pa niya ang anak ko na palayasin ako. Ang kwento ay nadadagdagan ng kasinungalingan. Sa kwento niya, lumalabas akong isang masamang babae, isang walang utang na loob na manugang. Hindi rin nakpapahuli si Teresa. Nakpopost siya sa social media nga makahulugang status. Ang lupit ngang tadhana. Nakikitira ka na nga sa kuya mo, pero parang nasa kulungan ka. May mga taong mukhang edukado sa labas pero bulok ang kaluban, walang puso. At siyempre, ang nga tsismis na iyon ay mabilis kumalat. Ang nga kapitbahay na dati ay ngumingiti at bumabati sa akin, ngayon ay iba na ang tingin, may halong pag-usisa, awa, at panghahamak, nagsimula silang makbulungan sa likod ko. Naririnig ko ang mga salitang gaya ng mukhang mabait pero maldita pala. Talagang hindi mo mahuhusgahan ang libro sa pabalat nito. Kawawa naman yung biyenan. Nakatakpong ganyang manugang. Pakiramdam ko ay nag-isa ako. Para akong nasa isang disyertong isla, napapaligiran ng karagatan ng puwet panghuhusga. Ang hindi may paliwanag na samang loop. Ang kawalan ng magawa habang tinatalikuran. Akong mundo ay muntik na akong mabalif. Sinubukan kong kausapin ulit si Ramon. Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Alam mo bang sinisiraan ako nila Nanay at Teresa sa lahat ng tao? Bumuntong hininga si Ramon. Baka sa mukha ang matinding pagod. Alam ko, pero anong gagawin ko? Alangan namang makipag-away ako kay Nanay. Sa mga kamag-anak, sa mga kapitbahay, ang problema sa bahay lang dapat pag-usapan, mahal. Ang bibing ibang tao, hindi natin mapipigilan. Hayaan mo na lang sila. Hayaan? Mapait akong natawa. Niyuyurakan ang dangal ko, sinisiraan ang pagkatao ko, tapos sasabihin mo hayaan ko lang? Ramon, hindi na ito tungkol sa akin lang. Tungkol na ito sa pamilya natin. Asawa mo ako. Dapat pinagtatanggol mo ako. Alam ko, pero nanay ko rin siya. Sigaw niya. Sa unang pagkakataon ay tinaasan niya akong boses. Anong gusto mong gawin ko? Pumili sa pagitan ng asawa at ina. Huwag mo naman akong ipitin sa ganitong sitwasyon. Pwede ba? Ang sinabi niyang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Sa laban pa lang ito, lagi niya kaming tinitimbang ng ina niya. Hindi niya kailanman itinuring na ako at siya ay isang kampo, isang maliit na pamilya na kailangang protektahan. Sa pagitan, namin ay may pader din. Ang pader ng pag-alangan, ng takot na maging walang utang na loob na anak. Hindi na ako nagsalita pa. Walang saysay ang lahat ng salita. Sinabi ko sa sarili ko, sige, kung gusto niyong lalaban ako hanggang dulo. Hindi ako susuko. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko at para sa sarili ko. Ang pader na ito na itinayo nila, ako ang gigiba, ngunit hindi sa salita, kundi sa ibang paraan mas marahas. Naghihintay lang akong pagkakataon, isang dahilan na sapat para sumabog ang lahat. Ang dahilan ay dumating mula sa isang bagay na tila napakaliit. Isang pata ang gatas. Ay hindi mas tumpak. Isang kutsaritang tubig. Si Junjun noon ay mahigit 4 na buwan pa lang. Puro gatas ng ina ang iniinom. Lahat ng modernong kaalamang medikal ay nagsasabi na ang sanggol na wala pang 6 na buwan na puro gatas ng ina ang iniinom ay hindi na kailangan ng tubig dahil sapat na ang tubig sa gatas ng ina. Ang pag-inom ng tubig ay maaring magdulot ng water intoxication o makabawas sa dami ng gatas na may inom ng bata. Mahigpit kong sinusunod ang prinsipyong ito. Ngunit para kay Aling Gloria, ito ay isang kalokohan. Isang tanghali, nagtatrabaho ako sa computer. Nakahiga si Junjun sa kuna. Binuhat ni Aling Gloria ang apo at dinala sa kusina. Maya-maya, lumabas siya na may dalang baso at maliit na kusara. Naramdaman kong may mali kaya sinundan ko siya.
Nanigas ako nang makita kong pilit niyang pinapainom ng tubig ang bata gamit ang kutsara. Ayaw uminom ng bata at iniluluwa ang tubig kaya nababasa ang bibero. Mabilis akong tumakbo at inagaw ang baso sa kanya. Nay, anong ginagawa niyo? Bakit niyo pinapainom ng tubig ang bata? Nagalit si Aling Gloria. Pinapainom ko siya ng tubig para pangbanlaw ang bibig para malinis ang bituka. Tingnan mo nga, puro gatas ang iniinom niya. Ang puti na ngang bibig niya. Kung hindi inom ng tubig, madudumi ang tiyan niya. Pinilit kong making mahinahon. Nakpaliwanag ako. Nay, sabi pong doktor bawal painumin ng tubig ang wala pang 6 na buwan. Delikado po. Doktor, ginaya niya ang boses ko nang may pang-insulto. Puro ka na lang, doktor. Ano bang alam ng doktor? Nung araw, pinalaki ko si Ramon. 1 buwan pa lang pinapainom ko ng sabaw ng sinaing. Wala namang nangyari sa kanya. Ngayon ang laki-laki at ang lusok-lusok niya. O baka naman nanghihinayang ka sa tubig sa bahay niyo. Heto na naman ang baluktot na katwiran, ang paratang na madamot ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito tungkol sa pera o dangal ko. Tungkol ito mismo sa kalusugan ng anak ko. At bilang isang ina, ang anak ang huling hangganan, ang pulang linya na walang sinuman ang pwedeng tumawid. Kumulo ang dugo ko. Hindi na ako nakapagpigil. Hindi ito tungkol sa pagtitipid ng tubig. Tungkol ito sa siyensya. Sa kalusugan ng apo niyo. Hindi niyo pwedeng ipilit ang nga makalumang paniniwala na kontra sa siyensya sa anak ko. Ako ang nanay niya. Ako ang may karapatang magdesisyon kung ano ang makakabuti sa kanya. Sa buong buhay ko bilang manugang, ito ang unang pagkakataon na lumaban ako sa biyenan ko ng ganito katapang. Natigilan si Aling Gloria sandali. Tapos namimilipit ang mukha niya sa galit. Sumigaw siya. Ah! Ang galing mo. Ngayon may pakpak ka na. Tinuturuan mo na ang biyenan mo. Sinasabi mong makaluma at kontra sa siyensya ang nga alam ko. Nakmamakaling ka. Ipinanganak ko ang asawa mo, pinalaki ko siya, palagay mo ba hindi ko alam mag-alagang bata? O baka akala mo ikaw lang ang marunong manganak, ikaw lang ang marunong magmahal sa anak? Narinig ni Teresa ang sagutan at tumakbo rin palabas, mabilis na sumali. Ate, sobra ka na ha. Gusto lang naman ni nanay nga mabuti para sa apo niya. Kung umasta ka parang papatayin niya yung bata. Niyakap ko nang mahipit ang anak ko, tiningnan ko ang magina, nakaramdam ako ng matinding pandidiri. Mabuti. Mabuti ba yung muntik nang ipahama ang anak ko? Ang kamangmangan na nakbabalat kayong pagmamahal ay mas nakakatakot kaysa sa totoong kasamaan. Ikaw, sinasabi mong tanga kami ng nanay ko. Nanginginig si Aling Gloria sa galit. Dinuro ako sa mukha. Hindi na makapagsalita sa galit. Ang digmaan ay talagang sumaboh na. Wala ng parinigan. Wala ng Cold War. Ngayon ay harapan na. Ang bahay ay parang bariles ng pulbura at kasisindi ko lang ng mitsa. Mabigat ang hangin, babala ng paparating na bayo. Isang bagyong mas matindi kaysa sa lahat ng naranasan ko. At sa pagkakataong ito, hindi ako aatras. Para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Pagkatapos ng away na ito dahil sa isang kutsaritang tubig, ang bagyong inaasahan ko ay hindi agad sumabog. Sa halip, naging isang masamang panahon ito, isang mabigat at nakamamatay. Nakatahimikan ang bumalot sa buong bahay. Ang katahimikang ito ay mas nakakatakot kaysa sa naunang Cold War. Hindi lang ito pagwawalang bahala kundi isang nakatagong put. Isang pag-ipon ngang enerhiya bago ang isang malaking pagsabog. Walang nagsasalita sa isa't isa kahit isang salita. Sina Aling Gloria at Teresa ay nagkulong sa kwarto nila halos buong araw, lumalabas lang kapag kakain. Sila ang nagluluto, kumakain, at naglilikpit ng sarili nila. Gumawa sila ngang hindi nakikitang hangganan, hinati ang bahay sa 2 teritoryo, ang teritoryo nila at ang teritoryo ko. Ang hapagkainan ay naging isang tiwangwang na lugar. Si Ramon ang naging pinakakawawa sa trahedyang ito. Umuwi siya galing trabaho, pumapasok sa isang bahay
na tahimik na parang sementeryo. Nakikita niya ang ina at kapatid na nakakulong sa kwarto. Nakikita niya ang asawa na nag-isa sa kusina kasama ang bata. Sinusubukan niyang kausapin ang ina pero puro tango lang ang sagot nito. Tinatanong niya ako. Tipid din ang sagot ko. Ang tensyon ay sobrang tindi na parang pwedeng hiwain ng kutsilyo. May problema na naman ba kayo ni nanay? Tanong niya sa akin sa kwarto. Pakot ang boses. Hindi na ako abalang makpaliwanag. Walang saysay ang makapaliwanag. Matabang lang akong sumagot. Tanungin mo ang nanay mo? Tanungin mo kung anong balak niyang gawin sa anak mo? Ganyan ka na naman. Bumuntong hininga siya. Hindi mo ba pwedeng bawasan ang pagiging mainit ng ulo mo? Kahit papaano matanda na si nanay. Matanda na kaya may karapatang makamali. Matanda na kaya may karapatang gamitin ang kawalan niya nga, alam para ipahama ang apo niya. Balik ko sa kanya, matalas ang boses. Ramon, huwag mo akong piliting magparaya pa. Sapat na ang pagtitiis ko. Sa pagkakataong ito. Nadamay na ang anak ko at hindi ako magbibigay. Ang pag-usap namin ay natapos sa wala. Ang distansya sa pagitan namin ni Ramon ay lalong lumalaki. Natutulog kami sa iisang kama pero makatalikot. May kanya-kanyang mabigat na dinadala. Ang pagmamahalan namin ay sinusubok ng mismong nga taong pinakamamahal niya. Naawa ako sa kanya pero galit din ako. Galit dahil sa kanyang kahinaan. Galit dahil ang kanyang kawalan ng desisyon ay napalala sa trahedya ng pamilya. Ang nakamamatay na katahimikan ay tumagal ng halos 1 linggo. Para itong lason na unti-unting pumapatay sa diwang lahat. Halos madepres ako. Hindi ako makatulog. Walang ganang kumain. At laging tensyonado at nagbabantay. Takot ako na baka may gawin na naman sila sa anak ko kapag hindi ako nakatingin. Naging parang hedgehog ako na nakatayo ang matinik, handang umatake sa sinumang lalapit. Alam kong hindi pwedeng magtagal ang ganitong sitwasyon. Ito ay huwat na kapayapaan bago ang bagyo. Isang pangyayari, kahit gaano kaliit, ang magiging mitsa para sumabog ang lahat ng samangloob at put na naipon. At ang nakatakdang araw na iyon ay dumating din sa wakas. Dumating ito kasama ngagnat ng anak ko. Isang lagnat na tuluyang bumago sa kapalaran ko, ng asawa ko, at ng buong bulok na pamilyang ito. Ito ang simula nga tapusan at simula rin ng paglaya. Ang mitsangang kapalaran ay lumitaw isang gabi ngang tak-ulan habang si Ramon ay nasa out-of-town trip para sa trabaho. Malamig ang hangin. Sumusuot sa bawat siwang ngang bintana. Bandang 2:00 ngang madaling araw, naalimpungatan ako nang magising ako sa mahinang unggot ni Junjun. Napabangon ako, hinipo ko ang nongang bata, mainit na parang baga. Parang sinakal ang puso ko. Mabilis kong kinuha ang thermometer. 39 degrees. Nataranta ako talaga. Ito ang unang pagkakataon na nakasakit ang anak ko. Sinubukan kong kumalma. Pinunasan kong maligamgam na tubig ang bata. Umaasang bababa ang lagnat. Ngunit hindi, makalipas ang kalahating oras, hindi bumaba ang temperatura kundi tumaas pa. Biglang nanigas ang katawan ng bata, tumirik ang nga mata, nagnangalit ang ngipin, nanginginig ang mga kamay at paa, nako-convulsion dahil sa taas ng lagnat. Isang matinding takot ang bumalot sa akin. Nablangko ang isip ko. Napasigaw na lang ako. Sa kawalan ng pag-asa. Junjun! Anak! Huwag mong takutin si mama. Binuhat ko ang bata. Binalot ng kumot. Hindi na nakapagpalit ng pantulog. At tumakbo palabas ng kwarto. Kinalampak ko ang pinto ni Aling Gloria, garalgal ang boses. Nay, buksan niyo ang pinto. Nakko konvulsyon si Junjun. Tulungan niyo akong dalhin siya sa ospital. May narinig akong kakaluskos sa lupag na kwarto. Maya-maya, bumukas ng kaunti ang pinto. Sumilip si Aling Gloria. Nakasimangot dahil nagising. Nang makita ang ayos ko at ang batang nanginginig sa mga bisik ko. Wala man lang siyang kaunting pag-alala. Tiningnan lang niya kami saglit at malamig na nagsabi. Ang batang nilalagnat ay normal lang na nanginginig?
Huwag kang maingay diyan, hayaan mong matulog ang ibang tao. Pagkasabi noon ay akmang isasara niya ang pinto. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa oras ng panganib sa buhay nga apo niya, nasabi niya ang ganitong kawalang pusong salita. Ang kawalan ng pag-asa ay naging galit. Ginamit ko ang buong lakas ko para itulak ang pinto at sumiga. Normal? Alam niyo bang pwedeng maapektuhan ang utak niya sa convulsion? Tao ba kayo? Nagising din si Teresa sa ingay, bumangon sa kama, humikap at nagreklamo, "Ay Diyos ko, gabing-gabi na ang ingay-ingay. Anong problema mo ate? Tingnan mo ang nangyayari sa anak ko." Halos humahagulgol na ako, tinuturo ang batang nasa bisik ko. Sumulyap si Teresa at walang pakialam na nagsabi, "Mas malupit pa kayo sa nanay ko eh. Painumin niyong gamot sa lagnat tapos na ang usapan." Ginagawa niyong malaking issue ang maliit na bagay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang nakakatakot na katotohanan. Para sa kanila, ang buhay ng anak ko ay walang halaga. Ang pag-iral niya ay isa lamang dahilan para gumawa silang gulo para igiit ang kanilang kapangyarihan. Ngunit kapag nasa totoong panganib siya, wala silang pakialam na parang ibang tao. Ang huling pag-asa ko para sa kahit kaunting pagmamahal ng pamilya ay nawasak. Hindi na ako nagsalita pa. Alam kong walang silbi ang magmakaawa sa kanila ngayon. Tumalikod ako. Isang kamay na yakap ang anak ko. Ang isa ay nanginginig na nagbukas ng Grab app para mag-book ng sasakyan. Sa gitna ang tahimik na gabi, ang pagtawag kong sasakyan ay umaling-aungaw sa malamig na bahay, malungkot at nakakaawa. Wala akong oras para umiyak. Lahat ng selula sa katawan ko ay lumalaban para iligtas ang buhay ng anak ko. Nang dumating ang Grab, tumakbo ako palabas yakap ang anak ko. Ang malamig na hangin ay humampas sa mukha ko, pero mas malamig ang puso ko. Paglingon ko, nakita kong patay na ang ilaw sa kwarto ng biyenan at hipak ko. Bumalik na sila sa pagtulog. Parang walang nangyari. Parang ang pag-iyak at paghingi kong tulong ay isang hangin lang na dumaan. Sa daan patungo sa ospital. Yakap ko ang anak ko, walang tigil ang pagtulong ng luha ko. Umiya ako hindi dahil sa takot kundi dahil sa samangang loob. Samangang loob sa kalupitan ng mga taong tinatawag na lola at tita nga anak ko. Samangang loob sa sarili kong kainosentehan na naniwala sa salitang pamilya. Noong gabing iyon, sa malamig na emergency room, mag-isang hinaharap ang pangingining ng anak ko. Sumumpa ako sa sarili ko. Ito na ang huling pagkakataon. Huling pagkakataon na hahayaan ko silang saktan kaming mag-ina. Sa kabutihang palad, nalagpasan ni Junjun ang panganib. Sabing doktor, acute viral fever ang tumama sa kanya. Buti na lang at nadala agad sa ospital. Kinailangang ma-confine ng bata ng 2 araw para maobserbahan. Sa 2 araw na iyon, halos hindi ako natulog. Nakaupo ako sa tabing ama, hawa ang maliit na kamay ng anak ko, binabantayan ang bawat pahinga, bawat maliit na pagbabago sa kanyang mukha. Sa loob ng 2 araw, walang tawag para mangumusta. Walang text, sina Aling Gloria at Teresa ay parang bulan na nawala sa buhay ko. Parang hindi sila nag-exist. Walang tigil ang tawa ni Ramon, ang boses niya ay nag-alala, at puno ng pagsisisi. Gusto niyang umuwi agad, pero pinihilan ko siya. Importante ang trabaho niya. Ayaw kong maapektuhan ang trabaho niya dahil lang dito. Nagsinungaling ako na kasama ko si Nanay at Teresa sa ospital kaya huwag na siyang mag-alala. Ayaw ko na siyang isipin pa at ayaw ko ring ikwento sa kanya ang kalupitan ng pamilya niya sa telepono. Ang bagay na ito ay kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata. Sa 3 araw, nakalabas na ng ospital si Junjun. Wala na siyang lagnat pero mahina pa rin ang katawan. Iyak ng iyak. Ako, mag-isa. Pitpit ang maraming gamit. Karga ang bata habang sumasakay ng taksi pauwi. Pagpasok sa pamilyar na bahay, nakaramdam akong pandidiri. Magulo ang bahay na parang basurahan. Balat ng kandi, cup ng yogurt na kakalat sa mesa. Mga pinakainan na ilang araw nang hindi nahuhugasan, nakatambak sa lababo. Sina Aling Gloria at Teresa ay nakaupo. Nakataas ang paa habang nanonood ng TV sa sala. Nang makita akong dumating, sumulyap lang sila at ibinalik ang tingin sa screen parang walang nakita. Ang galit na pinigilan ko nitong mga nakaraang araw ay sumabog, pero hindi ako sumigaw,
Ang boses ko ay malamig. Walang emosyon. Nandito kayong dalawa sa bahay nitong nakaraang 2 araw? Ngumisi si Aling Gloria, hindi tumitingin sa akin. Alangan namang saan kami pupunta. Wala ba kayong kuryosidad kahit kaunti? Hindi man lang kayo nagtanong kung buhay pa o patay na ang apo niyo. Ang kadugo niyong apo sa ospital. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Teresa, puno ngang pang-iinsulto ang boses. Ay sus, hindi naman kayo nagbakasyon para mag-report pa. Ang galing mo naman, hinaya mo mag-isa diba? Kami ni nanay dito sa bahay. Hindi nakakasikip. Nakatipid pa sa bayat sa ospital. Ang sinabi niyang iyon ay parang kutsilyong tumara sa puso ko. Lumalabas na sa mata nila. Ang pag-aalala ay nasusukat din sa pera. Hindi na ako nagsalita pa. Tahimik kong binuhat ang anak ko papasok sa kwarto at isinara ang pinto. Tiningnan ko ang anak kong natutulog sa kama. Maputla pa rin ang mukha. Isang matibay na desisyon ang nabuo sa loob ko. Tama na. Sobra na talaga. Hindi ko na kayang mabuhay ngang isa pang araw sa isang bubong kasama ang nga taong ito. Ilang gabi akong halos walang tulog. Si Junjun pagkatapos magkasakit ay humina ang katawan, magugulatin sa gabi, iyak ng iyak. Kailangan ko siyang buhatin at ipagele, timplahan ng gatas. Pagod na pagod ang katawan ko. Magulo ang isip sa kakulangan ng tulo. Ang lalim ngang itim sa paligid ng mata ko. Parang anino na lang ako kung maglakad. Isang umaga, pagkatapos ng magdamag na pakikipagbuno sa pag-iyak ng bata, halos maubos na ang lakas ko. Gusto ko lang ng kahit isang minutong pahinga. Katutulog lang ng anak ko. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon para maglutong lugaw, porridge, para sa kanya para lumakas siya. Nakita ko si Teresa na nakaupo at nagsa-cellphone sa sala. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw na pananahimik, nakiusap ako. Wala na akong ibang pagpipilian. Teresa, pwedeng pakitingnan muna saglit si Junjun? Magluluto lang akong lugaw para sa kanya. Mabilis lang. Naisip ko na kahit papano ay kadugo niya to. Kahit gaano niya ako kayaw, siguro naman hindi niya matitiis na tanggihan ang maliit na pakiusap. Ngunit nagkamali ako. Ang kalupitan na tao ay walang hanggan. Tumingala si Teresa at tiningnan ako mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Tapos ngumisi siya. Isang ngiting punong lason at kasiyahan. Ang ngiting iyon. At ang sumunod niyang sinabi ay ang huling pata na nagpaapaw sa baso. Ito ang naging mitsangang isang digmaan na pagkatapos ay wala nang makakapag-ayos pa. Anak mo yan, hindi akin. Bakit ako ang magbabantay? Ang sinabi ni Teresa ay matalas at malamig na parang kutsilyong yelo. Tumuso ito sa tainga ko, tumagos sa dibdib ko, at bumaon sa pagod kong puso, natigilan ako, nabingi ang tainga ko. Za isang zaklit, akala ko mali ang dinig ko. Pero nang makita ko ang mapanghamong ngisi niya, alam kong hindi ako nakamali. Nagpatuloy si Teresa, lalong tumatalas ang boses. Parang takot na hindi sapat ang lalim ng. Naunang saksak, ikaw ang nanganak kaya ikaw ang mag-alaga. Huwag kang mag-utos sa iba. Akala mo ba masarap magbuhat ng bata kaya nagpapatulong ka? Lahat ng ugat sa ulo ko ay parang naputol. Ang pagod, samang loop, at galit na naipon ay sumabot na parang bulkan. Hindi na ako ang matiising manugang. Hindi na ako ang asawang nagsisikap na panatilihin ang kapayapaan. Sa oras na ito, isa na lang akong ina, isang inang hayop na ginalit, handang lumaban para protektahan ang anak niya. Tinitigan ko ng diretso sa mata si Teresa. Ang boses ko ay hindi nanginginig sa kahinaan kundi nang gigigil sa galit. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Parang nagulat si Teresa sa reaksyon ko pero dahil kampante siya nakakampi niya ang ina, tinaas niya ang mukha niya. Sinabi ko nga ano ngayon? Anong gagawin mo sa akin? Wala akong gagawin sa iyo. Ngumisi ako, isang malamig na ngiti. Naawa lang ako sa iyo. Teresa, 23 anyos ka na pero nakasahod pa rin ang kamay mo para umingi, NG pera sa kuya mo, nabubuhay ka sa tulong NG iba. Wala kang kahit kaunting dignidad. Hindi ka lang tamad, malupit at walang puso ka pa.
Sa sarili mong pamangkin na may sakit. Nakapagsalita kang ganon, mas masahol ka pa sa hayop. Ikaw, sinong tinatawag mong hayop? Namula si Teresa sa galit, tumayo at dinuro ako sa mukha. Anong karapatan mong pagsalitaan ako? Probinsyanang dinalang kuya ko sa Maynila. Akala mo kung sino kang donya. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ano bang pinagkaiba mo sa katulong? Tama. Katulong ako. Sumiga ako. Binasa ngang sigaw ko ang nakamamatay, nakatahimikan. Katulong ako sa sarili kong bahay. Kailangan kong pagsilbihan ang nanay mo. Pagsilbihan ka? Mga palamuning walang utang na loob. Pero tandaan mo to, Teresa. Ang bahay na to, bawat hollow block, bawat damo, ay galing sa dugot pawis naming mag-asawa. Ikaw, nakikitira ka lang dito kung hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, huwag ka na lang magsalita ng masama. Ang klase ng tao na gaya mo, walang tatanggap sa lipunan, walang hiyang to, papatayin kita. Nakwawalang sumugot si Teresa sa akin, akmang sasampalin ako, hindi ako natakot. Nanatili akong nakatayo, tinitigan siya, nag-apoy ang nga mata. Sa pagkakataong ito, hindi ako aatras. Kung susubukan niya akong saktan, isinusumpa ko, hindi ako papayak. Lalong umiinit ang pagtatalo namin. Ang mapinakamasakit na salita, ang mapinakatagong katotohanan ay lumalabas na walang preno. Para kaming dalawang sugatang hayop na nangangalit at nagpapatayan. Ang matinis na ingay nga pagtatalo ay umalingawnaw sa buong bahay. Tumatama sa mga tahimik na pader. Babalangang isang trahedyang paparating. Bumukas ang pintong kwarto ni Aling Gloria. Isang tunay na bagyo ang paparating. Lumabas si Aling Gloria ngang kwarto, hindi bilang isang inang aawat sa awengang. Nga anak kundi bilang isang general, nasasalang sa gera para tulungan ang kanyang sundalo. Namumula ang mukha niya. Nanlilisik ang mamata. Magulo ang buhok. Hindi na niya kailangang itanong ang punot-dulong kwento. Sa diksyonaryo niya, hindi nakakamali ang anak niya. Ang tanging may mali ay ako. Dinuro niya ako sa mukha. Nanginginig ang bibig sa galit at nagpakawalang mga murang hindi ko makakalimutan habang buhay. Walang hiyang babae. Inaapi mo ang kapatid mo. Sino ka para sermonan ang anak ko? Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Basta na lang siya sumigaw ng mga salitang bastos at malupit na hindi ko pa naririnig sa buong buhay ko. Tuloy-tuloy na parang baha. Probinsyanang walang pinag-aralan. Hindi ka ba tinuruan ngang magulang mo kaya ganyan kakabastos? Babaeng hindi marunong manganak. Nanganak ka nga isa, sakitin naman. Baka dahil sa kamalasan mo kaya nakakaganyan yang bata. Nay, huwag po kayong magsalitang ganyan. Sumigaw ako, tumulo ang luha ko. Pwede niya akong insultuhin pero huwag niyang idamay ang anak ko at mga magulang ko. Sinasabi ko yan, idadamay ko pa ang buong angkan mo. Walang utang na loob, dinala ka ang pamilya ko dito, pinatira sa magandang bahay. Hindi ka na nga marunong magpasalamat. Gusto mo pang tapakan ang biyenan at hipak mo. Akala mo ba porket kakampi mo si Ramon? Ay pwede ka na. Tingnan natin kung sino ang kakampihan niya pag-uwi niya. Ikaw o ang nanay niya. Humihingal siya habang nagmumura. Nakapameywang. Nanginginig ang katawan. Nang makita ni Teresa na kakampi niya ang ina, lalo siyang lumakas ang loob, nakatayo sa tabi at umiyak para gatungan ang sitwasyon. Nay, tinawag niya akong hayop. Sinabi pa niyang walang tatanggap sa akin sa labas. Tingnan niyo kung gaano kasama. Sinabi pa niyang palamunin tayo sa bahay nila Nay. Tumahimik ka. Humarap si Aling Gloria sa anak niya para sawayin tapos itinutok ulit ang galit sa akin. Tandaan mo, si Ramon ay anak ko, ang sa kanya ay sa akin din. Ikaw galing ka lang sa labas na pumasok sa bahay na to. Kung wala ka, may ibang papalit, pero ang nanay niya ay nag-isa lang. Naintindihan mo ba? Malinaw na malinaw.
Ang salita niya ay parang libu-libong kutsilyo na tumutusok sa laman ko. Hindi lang ito insulto, ito ay pagtanggi sa buong pagkatao ko. Sa mata niya, hindi ako asawa nga anak niya. Hindi ako ina nga apo niya. Ako ay isang tagalabas, isang bagay na pwedeng palitan, isang walang kwentang tao. Sinubukan kong sumigaw sa gitna ng pagikbi. Hindi ako bastos. Si Teresa ang naunang magsalita ngang hindi maganda. Ngunit ang paliwanag ko ay natabunan ngalit niya. Ayaw niyang marinig ang katotohanan. Gusto lang niyang ibuhos ang lahat ng inggit, at pagiging makasarili na naipon niya sa akin. Lumapit siya sa akin, ang hintuturo niya. Ay halos dumikit na sa noo ko. Sumasagot ka pa? Akala mo hindi ko alam ang nasa loob mo? Nainggit ka kay Teresa dahil mahal siyang kuya niya. Mahal siyang nanay niya, di ba? Gusto mong solohin ang anak ko. Gusto mong ilayo siya sa nanay niya, sa kapatid niya, di ba? Masamang babae. Ngayon tuturuan kita ng leksyon para malaman mo kung paano gumalang. Ang kabaliwan ay umabot na sa sukdulan. Ang hangin sa bahay ay mabigat. Naririnig na lang ang sigaw niya. Ang iyak ko. At ang iyak ni Junjun sa kwarto dahil sa takot, alam kong mangyayari na ang pinakamasamang bagay. Isang kilos na hindi na kailanman mayos pa. Ito ang magiging katapusan ng lahat. Sa gitna ng magulong kabaliwan, habang pilit kong inaalis ang kamay niya para isigaw ang totu, may ginawa si Aling Gloria na marahil ay hindi ko mapapatawad habang buhay. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang mabilis na pagampas. Ibinuhos ang lahat ng galit, at lakas ng isang babaeng nawawala sa sarili. Isang malakas at matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Parang tumagilit ang mundo ko. Uminit ang pisngi ko. At namanhit. Umugong ang ulo ko. Nagdilim ang paningin ko. Ang lakas ng sampal ay naging dahilan para mawalan ako ng balanse. Sumuray-suray ako at natumba sa malamig na sahig. Natumba ako, natumba sa gulat, natumba sa matinding sakit sa katawan at kaluwaban. Ang sampal na iyon ay hindi lang sa mukha ko tumama. Tumama ito sa dangal ko, sa pagtitiis ko, sa lahat ng pagsisikap kong buuin ang pamilyang ito. Binasag nito ang huling ilusyon ko tungkol sa salitang biyenan. Nakahiga ako sa sahig, mainit ang isang pisngi, umiikot ang paningin. Sa malabong paningin dahil sa luha, nakita ko ang masayang mukha ni na Aling Gloria at Teresa. Nakatayo sila doon, nakatingin sa akin sa ibaba, tingin ng gananalo na pinakmamasdan ang kanilang biktima. Sa mata nila, wala akong nakitang pagsisisi o awa, kundi kasiyahan lang. Kasiyahan dahil sa wakas ay napabagsak nila ang taong kinasusuklaman nila. Buti nga sayo para matuto kang gumalang. Humihingal si Aling Gloria. Nakaturo sa akin, puno pa rin ng ang boses. Ngumisi si Teresa sa tabi, isang ngiting malupit at walang puso. Wala na akong lakas para lumaban, ayoko na ring umiyak, ang sakit ay naging pamamanhid. Malamig na ang puso ko, tapos na ang lahat. Ang pamilyang ito, ang pagsasamang ito, lahat ay pinatay ngang sampal na ito, wala nang makakapagligtas pa. Itinukot ko ang kamay ko, pilit na tumatayo. Kasabay nito, lumakas ang iyak ni Junjun sa kwarto. Iyak ng takot ng isang batang nararamdaman ang panganib sa kanyang ina. Ang iyak ng anak ko ay parang gamot na humila sa akin mula sa pamamanhid. Kailangan kong tumayo, kailangan kong maging matatak para sa anak ko. At sa mismong sandaling iyon ng kapalaran, habang nagmamalaki pa si Teresa, dumating si Ramon. Nakatayo siya sa pinto, hawak pa rin ang bag niya. Nanlalaki ang mga mata, gulat na gulat sa eksenang nakita. Isang eksena na marahil ay hindi niya na-imagine sa buong buhay niya. Ang asawa niya. Magulo ang buhok, namumula ang isang pisngi na may markang 5 daliri, sumusuray-suray na nakatayo. Ang anak niya ay umiyak sa kwarto. Habang ang ina at kapatid niya ay nakatayo doon na may masayang mukha na parang dalawang hayop na katatapos lang lapain ang biktima. Parang tumigil ang oras, nanigas ang paligid, isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot. At alam ko na ang totoong bagyo ay magsisimula pa lang ngayon.
Sa pagkakataong ito, hindi ito manggagaling kina Aling Gloria at Teresa. Manggagaling ito sa lalaking inaakala nilang laging kakampi sa kanila. Ang aking bayani ay dumating din sa wakas. Sa mismong oras na kailangan ko siya. Nakatayo si Ramon sa pinto ng ilang segundo. Pero para sa akin, parang isang siglo ang tinagal nun. Pinipilit niyang intindihin at iproseso ang nakakatakot na eksena sa harap niya. Ang mukha niya mula sa pagkagulat ay naging pagkabahala tapos ay namutla sa galit. Ang mata niya na laging maamo at medyo mahina, ngayon ay naningkit. Naglalabas ng malamig na tingin na hindi ko pa nakita kailanman. Binitawan niya ang bag niya sa sahig. Lumikha ito malakas na kalaboh, binasak ang nakamamatay na katahimikan. Ang tunog na iyon ay parang malamig na putong baril. Humila sa lahat pabalik sa realidad. Nagulat sina Aling Gloria at Teresa. Nawala ang mapagwaging ngiti sa mga labi nila, napalitan ng pagkataranta at takot. Siguro hindi nila inaasahan na uuwi ng maaga si Ramon. Ramon, anak, nandiyan ka na pala? Nautal na tanong ni Aling Gloria. Pilit na ngumingiti. Pero hindi siya tiningnan ni Ramon. Hindi rin niya tiningnan si Teresa. Ang tingin niya ay nakapakolang sa akin. Sa markang sampal sa pisngi ko, mabilis siyang lumapit sa akin. Ang mga hakbang niya ay mabibigat na parang dumadagundong sa sahig. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at hinawakan ang namamagang pisngi ko. Nanginginig ang daliri niya. Ang dampingang kamay niya ay parang mainit na tubig na tumunaw sa pamamanhit ko. Ang luhang pilit kong pinipigilan. Ngayon ay tuloy-tuloy na tumulo. Hindi ako umiyak dahil sa sakit. Umiyak ako dahil sa awa sa sarili. Dahil sa wakas ay may isang taong nasa tabi ko na nakakitang sakit ko. Inalalayan niya ang nanginginig kong balikat, hinayaan akong sumandal sa kanya. Matatag at ligtas ang yakap niya. Tapos tumingala siya. Ang mamata niya ay pulang-pula na nakatingin sa ina at kapatid niya. Ang tingin na iyon ay hindi na tingin ng isang anak, hindi na tingin ng isang kuya. Ito ay tingin ng isang tigreng nasakop ang teritoryo, ng isang lalaking tinapakan ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Sinong may gawa nito? Hindi siya sumigaw, nagtanong lang siya, malalim at garalgal ang boses, bawat salita ay binibigkas ng dahan-dahan at malinaw. Pero ang bigat nito ay mas higit pa sa 1,000 sigaw. Ang lamig sa boses niya ay nagpatayo ng balahibo ko. Namutla sina Aling Gloria at Teresa. Hindi pa nila nakita si Ramon sa ganitong ayos. Ang anak, ang kuya na dating mabait, masunurin, minsan ay mahina pa nga, ngayon ay mukhang nakakatakot. Si Aling Gloria, gamit ang insting ng isang taong mahilig magpa-victim, ay sinubukang gamitin ang lumang estilo. Nagsimula siyang umiyak. Ramon anak, tanungin mo ang asawa mo. Bastos siya sa akin, minura niya kaming kapatid mo. Nabigla lang ako. Nabigla lang. Nabigla. Sumigaw si Ramon. Ang tunog ay parang kulok sa loob ng bahay. Ang sigaw na iyon ay nagpatigil sa mag-ina at nagpatahimik sa kanila. Nabigla ka kaya na maga ang pisngi niya ng ganito. Nabigla ka kaya natumba siya sa sahig. Nay, tingnan niyo ang ginawa niyo sa asawa ko. Ginawa niyo sa nanay nga apo niyo. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. Tapos tiningnan niya sila. Ang mga mata ay puno ngang panghahamak at pandidiri. Ang pananahimik niya. Noon na akala ko ay kahinaan. Ngayon ko lang naintindihan na iyon ay katahimikan ng isang bulkan bago sumabog. Ang nakakatakot na katahimikan ni Ramon ay tumagal pa ang ilang segundo. Nakatayo lang siya doon. Yakap ako at nakatingin sa ina at kapatid niya. Ang tingin niya ay parang scanner. Iniiskan ang bawat sulok ng marumi nilang kaluluwa. Tinatanggal ang lahat ng kasinungalingan, pagiging makasarili, at kalupitan. Hindi na kayanan nina Aling Gloria at Teresa ang tingin na iyon. Nagsimula silang mataranta at malito. Si Aling Gloria, parang sugalerong talona, ay nagdesisyong tumaya sa huling baraha.
Utang na loop, sigaw niya. Boses na punong sumbat. Ikaw kakampihan mo ang asawa mo at lalabanan mo ang nanay mo? Nanay mo ako, Ramon. Ako ang nagluwal sa iyo, nagpalaki sa iyo. Ngayon may asawa ka na? Kinalimutan mo na ang hirap ngang nanay mo? Hinahayaan mong tapakan ako ng asawa mo. Bastusin ang kapatid mo. Walang utang na loop. Ang salitang walang utang na loop ay parang switch na nakpasabog sa galit ni Ramon na nasa sugdulan na. Tumawa siya, isang tawang mapait at puno ng sakit. Walang utang na loop. Sinasabi mong wala akong utang na loop? Ulit niya, puno ng pangiinsulto ang boses. Oh, siguro nga wala akong utang na loop. Walang utang na loop dahil hinayaan ko kayong tumira dito para araw-araw niyong pahirapan. Apihin ang asawang pinakamamahal ko. Walang utang na loop dahil nanahimik ako ng matagal. Nagparaya ng matagal para mag-isa niyang tiisin ang lahat ng kalupitan niyo. Marahan niya akong itinulak para makatayo ako ng maayos tapos humagbang siya palapit sa kanila. Isang desididong hakbang na nagpaatras sa mag-ina dahil sa takot. Sabi mo ikaw ang nagluwal sa akin, nagpalaki sa akin. Tama. Hindi ko kailanman makakalimutan yon. Lagi kong sinusubukang tumanaw ng utang na loop. Suportahan ka. Pero ang pagtanaw ng utang na loop ay hindi nangangahulugang maging bulag. Ang pagtanaw ng utang na loop ay hindi nangangahulugang hahayaan kitang gawin ang gusto mo, tapakan ang gusto mong tapakan. Itinuring mo ba si Marichel bilang manugang? O sa mata mo, siya ay katulong lang, taga-anak, ang umagaw sa anak mo. Humarap siya kay Teresa. Malamig na parang yelo ang tingin. Ikaw naman, lagi kitang minamahal, inaalagaan. Akala ko bata ka pa, hindi pa mature. Pero nakamali ako. Hindi ka na bata. Ikaw ay tamat, makasarili, at walang pasasalamat. Nakatira ka sa bahay na to, kumakain ng pagkain namin, gumagastos ng pera ko. Pero anong ginawa mo? Nagdala ka lang ng perwisyo, kalat, nakuha mo pangagsalita ngang masama sa hipak mo, sa pamangkin mo. Tao ka pa ba? Ang sigaw niya ay parang mga martilyong bumasak sa lahat ng kawiran ng mag-ina. Natigilan si Aling Gloria. Nautal at hindi makapagsalita. Si Teresa naman ay namutla. Nakayuko, hindi makatingin sa kuya niya. Alam niyo ba? Biglang humina ang boses ni Ramon. Garalgal. Nung nag-convulsion ang anak ko sa taas ng lagnat, mag-isang dinala ng asawa ko ang bata sa ospital ng madaling araw. Nasaan kayo? Natutulog kayo ng mahimbing sa malambot na kama. Nung ilang gabi siyang puyat sa pag-alaga ng bata hanggang sa mamayat siya. Anong ginawa niyo? Nangumusta man lang ba kayo? O puro lang kayo puna? Paninisi. At paghahanap ng gulo? Huminga siya ng malalim para kumalma. Pero kitang-kita ang mabilis na pagtaas baba ng dibdib niya. Sa labanang ito, hindi lang siya lumalaban para sa akin. Lumalaban siya para sa katotohanan, para sa tama, para sa maliit na pamilyang muntik na niyang sirain gamit ang sarili niyang makamay dahil sa bulak na utang na loob at pamilya. Si Aling Gloria, pagkatapos matigilan, ay parang hindi pa rin matanggap ang pagkatalo, pilit pa rin niyang ipinipilit ang kanyang katwiran, kumakapit sa huling sandata niya. Ikaw, nasasabi mo yan? Ako ang nanay mo. Hindi mo kakampihan ang nanay mo? Kakampihan mo ang ibang tao? Ang sinabi niyang iyon ang huling patak, umabot na sa limitasyon si Ramon. Hindi na siya sumigaw, ang boses niya ay naging nakakatakot na mahinahon. Tinitigan niya ang ina tapos dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at itinuro ang pinto. Una, hindi siya ibang tao. Siya ang asawa ko, ang makakasama ko habang buhay, ang ina ng anak ko. Pangalawa, ang bahay na to ay dugot pawis naming mag-asawa. Inutang namin sa kung saan-saan para mabili. Hindi ito akin lang, amin ito. Idiniin niya ang bawat salita. Wala na nga kayong nayambak kahit piso. Nakuha niyo pang umasa, gumawa ngang gulo, maging bastos, pahirapan ang asawa ko. Sabihin mong wala akong utang na loob. Murahin niyo ako, tatanggapin ko lahat.
Tapos huminga siya ng malalim at binitiwan ang huling salita. Matatag at malamig na parang hatol ng kamatayan. Bawat salita ay parang martilyo na bumaon sa kawalan ng hiya ng mag-ina. Kayong dalawa, lumayas kayo sa bahay ko ngayon din. Nanahimik ang buong bahay. Isang pangungusap lang. Pero ang lakas nito ay higit pa sa 1,000 mura. Ito ay ganap na pagtatakwil, isang pagputol sa lahat ng huwat na relasyon ng pamilya. Natigilan sina Aling Gloria at Teresa. Tumingin sila kay Ramon na parang nakakita ng halimaw, ng lalaki ang ngamata. Hindi makapaniwala na ang mabait nilang anak at kuya ay makakapagsalitang ganon kalupit. Ikaw, anong sinabi mo? Sinasabi mong pinalalayas mo ang nanay mo? Nanginginig na tanong ni Aling Gloria. Wala na ang tapang sa boses kundi takot na lang. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Ulit ni Ramon, hindi na bago ang boses. Sinabi kong maimpake na kayo ng kapatid mo at umalis sa bahay na to. Ngayon din, huwag niyo nang hintayin ulitin ko pa sa pangatlong beses. Hindi na siya gumamit ng po at opo. Ang huling hangganan ng pagalangang anak sa ina ay sinira na mismo ni Aling Gloria. Nang tumingin sila sa pulang mata at desididong mukha ni Ramon, alam nilang hindi siya nagbibiro. Ang galit ng isang mabait na lalaki kapag nasagad ay ang pinakanakakatakot. Talo na sila, talong-talo, talo dahil sa sarili nilang pagiging makasarili at malupit. Tapos na talaga ang lahat. Ang pananahimik nina Aling Gloria at Teresa ay hindi nagtagal. Nang mapaktanto nilang wala ng silbi ang masalita, ang takot nila ay naging samang loop at put ng mga talunan. Hindi sila umalis ng tahimik. Sige, sige. Magaling ka Ramon. Nagsimulang sumigaw si Aling Gloria. Pero sa pagkakataong ito, sigaw na itong kawalan ng magawa. Dahil sa isang baba, pinalayas mo ang nanay at kapatid mo sa bahay. Pagsisisihan mo to. Habang buhay kang hindi makakaahon. Walang utang na loob, walang kwenta. Habang nakmumura, hinila niya si Teresa papasok sa kwarto. Nagsimulang mag-impake ng padabok. Ang tunong nga maleta na ibinabato, mga gamit na inihahagis, ay humalo sa mga mura, mga pinakamalulupit na sumpa. Ang bahay na to? Malulugi din to. Ang klase ng manugang na bastos, saan kukuha ng swerte? Tingnan mo, papahirapan ka niyan habang buhay anak. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magsasama. Ang klaseng asawa na hinahayaang sampalin ng biyenan ay walang kwenta rin. Hindi rin nagpahuli si Teresa. Matinis ang boses na nanggagaling sa kwarto. Si kuya talaga? Ginayuma yata ng babaeng yan. Nanatiling nakatayo si Ramon. Tahimik na nanonood. Walang emosyon sa mukha. Nakatayo ako sa tabi niya, hawak ng mahigpit ang kamay niya. Hindi kami nagsalita. Nakinilang kami sa mga ingay mula sa impyerno. Hindi na kami nasasaktan. Lalo lang kaming nagiging sigurado na tama ang desisyon ni Ramon. Sa wakas, nailabas din nila ang dalawang maleta sa pinto. Bago umalis, lumingon pa si Aling Gloria at dumura sa sahig, tapos binitsiwan ang huling salita. Tandaan niyo ang araw na to. Sumara ang pinto, biglang tumahimik ang bahay. Nawala ang maingay. Nakakasakal, at nakakalasong hangin. Naiwan na lang kami ni Ramon at ang papahina ng iyak ni Junjun. Ngunit hindi pa tapos ang kwento doon. Ilang araw ang lumipas. Ang impyerno ay nagsimulang bumalik sa pamamagitan. Nanggatawag sa telepono. Mgatiyahin tiyuhin? Makamagana sa probinsya na isang taon bago mangumusta, biglang tumawag ng sunod-sunod. Hindi para mangumusta kundi para manisi, para magsermon. Ramon, bakit mo ginawa yon sa nanay mo? Kahit papaano nanay mo siya, kung may problema. Pag-usapan niyo, hindi yung palalayasin mo ang nanay mo. Marichel, ikaw ba yan? Anong klaseng manugang ka na hinayaan mong makaganito ang pamilya? Matuto kang magtiis kahit kaunti. Sumunod ka sa agos, sumunod ka sa asawa mo, matuto kang maparaya para sa asawa mo. Nagsasalita sila na parang nandun sila. Parang nakita nila ang lahat.
Nasasalita sila na parang kami ni Ramon ang nga makasalanan na hindi mapapatawad. Magaling ang ginawa ni na Aling Gloria at Teresa. Gumawa sila ang perpektong kwento kung saan sila ang makawawang biktima at kami ang mga walang puso at walang utang na loob. Gumawa sila ang mga kawawang biktima. Kalmadong pinakinggan ni Ramon ang bawat tawag. Hindi siya nakipagtalo. Hindi nakpaliwanag ng mahaba. Sa tawag ng panganay na tiyuhin, ang may pinakamalaking boses sa pamilya. Doon lang siya sumagot ng dahan-dahan. Ang boses niya ay matatag, malinaw, at puno ng katwiran, sapat para tumahimik ang lahat ng nakikinig sa kabilang linya. Tito, salamat po sa pag-alala, pero sasabihin ko lang po ng isang beses. Hindi ito kawalan ng utang na loob. Pinoprotektahan ko lang ang asawa at anak ko. Pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Masyado akong matagal na nanahimik at muntik nang mawala ang pamilya ko. Kung sino ang tama, sino ang mali, alam ng bawat isa sa sarili nila. Diyos na ang bahala. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang telepono, blinok niya ang lahat ng numerong hindi kailangan. Naktayo siya nga pader na apoy hindi lang para protektahan ako kundi para protektahan ang kapayapaan ng aming maliit na pamilya. Tumingin siya sa akin matatag ang nga mata. Tapos na, mahal. Tapos na talaga ang lahat. Mula noong araw na iyon, ang buhay namin ay tunay na pumasok sa bagong kabanata. Ang bahay ay parang nalinis, naging presko at madaling hinggahan ang hangin. Wala nang mapaninisi, wala nang mapanuring mata, wala nang nakatagong digmaan, tanging tawanan na lang naming maasawa, ang pagbibibo ni Junjun na nag-aral magsalita. Ang bahay ay sa wakas naging tunay na tahanan. Siyempre mahirap pa rin ang buhay, pero mahirap na may kasamang saya. Lahat ay ginagawa naming mag-asawa. Pagkauwi ni Ramon galing trabaho, hindi na siya humihilata sa sofa. Nagtutupi siyang manggas at tumutulong sa kusina, nag-aral magpalit ng lampin, magtimpla ng gatas para sa bata. Ang maliliit na gawaing iyon, sa halip na mapagod kami, ay lalo kaming pinaglalapit. Pinag-uusapan namin ang lahat mula sa trabaho hanggang sa kung ilang beses dumumi ang bata ngayong araw. Naging makakampi kami sa totoong kahulugan, makasamang lumalaban, makasamang bumubuo ng aming kaligayahan. Minsan kapag nakikita kong asiwa si Ramon sa pagpapatulog sa bata, natatawa ako. Titingin siya sa akin at magtatanong, bakit ka tumatawa? Umiling ako, lumapit, at sumandal sa balikat niya. Masaya lang ako. Niyakap niya kami ng anak ko, humigpit ang yakap. Sorry. Bulong niya. Sorry dahil hinayaan kitang magtiis ng matagal. Tumingala ako at tumingin sa mga mata niya. Okay lang, ang importante, sa huli, pinili mong kampihan ako at ang anak natin. Pero siya akin, syapot na yon. Hindi kami mayaman sa material, ang buhay ay puno pa rin ng pag-alala at hirap. Ngunit mayaman kami sa ibang bagay na mas mahalaga. Kapayapaan. Kapayapaan sa kalooban. Kapayapaan sa sarili naming bahay. Tinitignan ko ang asawa ko, ang anak kong mahimbing na natutulog sa bisig ng ama at natutunan ko ang isang malalim na aral. Minsan sa buhay, para maprotektahan ang mga bagay na talagang mahalaga, kailangan nating matutong maging malupit. Malupit na putulin ang manakakalasong relasyon. Ang mabukol na araw-araw na kumakain sa ating kaligayahan, kahit pa nakabalot ito sa pangalan ng pamilya. Dahil ang isang puno, para lumagong malusok, minsan ay kailangang putulin ang masangang may sakit. Ganon din sa pamilya. Ang pagsasakripisyo at pagtitiis ay may halaga lang kung nasa tamang lugar at para sa mataong karapat-dapat.